Alright! O tara guys, samahan niyo ako. Pupunta ako ngayon sa garahe sa Cabuyao, Laguna para sunduin ang mga aspiring trailer truck drivers. O nga pala, ang video ito ay late upload na. Sobrang busy ko kasi nito mga nakakaraan araw. Ito rin ay para doon sa mga nagtatanong kung anong update na doon sa mga huling batch na mga aplikante. So yun guys, nandito na ako sa loob ng garahe. Palabas ako para sunduin ang mga aplikante. Tara guys! So yun, nandito na sila sa labas. Kanina pa nila akong iniintay. Yun sila oh. Nakikita ko na sila. Dami nila oh. Meron pa sa kabila. Aba, parang kilala ko itong mga to ah. Parang ito yung napapanood ko sa Batang Quiapo. Sa mga nagtatanong, ano ba ang gagawin nila dito? Sila po ay aatid muna ng orientation. Dito po ay ipapakilala sa kanila ang company na kanilang papasuhan. Dito rin po ipapaliwanag sa kanila ang kalakaran sa loob ng company, saan ang mga biyahe at mga benepisyo sa company. Dito ay pwede nilang itanong lahat ng gusto nilang malaman about sa company. Ang orientation po ito ay ginanap noong April 19, 2024. Grabe naman, halos isang buwan bago ko na-post. Haha, pasensya naman po. Shout out sa mga taga may kawayan. After po ng orientation, ay nasa kanila na po ang desisyon kung ipagpapatuloy nila ang kanilang aplikasyon bilang isang trailer truck driver. Diba? Galing pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas itong mga aplikanteng ito. Dumayo pa talaga sila dito sa Laguna para dito subukang umpisahan ang kanilang pangarap. At syempre, bago sila makapasok sa garahe, ay kailangan muna nilang mag-log sa guard. JM, paano pagkatapos ng orientation nila? Ano naman ang susunod na gagawin nila? Since silang lahat ay qualified na maging trailer driver at meron silang restriction code 8 sa lisensya, ay kailangan na nilang mag-requirements. Ang ilan sa mga requirements na kailangan ay medical, NBA clearance, police clearance, barangay clearance, SSS, pag-ibig, PhilHealth at iba pa. JM, ang dami po palang kailangang requirements. Oo nga eh. Pero yun po ang nagpapatunay na sumusunod ang kumpanya sa kung ano ang nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas. At isa po sa dahilan kung bakit hinihingi ang mga requirements na yan ay para po maibigay sa inyo ang kumpletong benepisyo na nararapat maibigay sa inyo bilang isang empleyado ng isang lehitimong kumpanya sa Pilipinas. So yun, sa susunod kong video ay i-update ko naman kayo sa magiging training nila. Salamat po!